Ah, Hello, magandang hapon sa lahat. Ah, Magandang hapon sa ating mga OFW. If you're here visiting this new channel, this is Justin Talk, News PH. Sa channel na to, where we talk about political events and we make commentaries, we make reactions and views and share our views with regards to the latest news and events that is happening in our country. Laging yan ang pinag-usapan natin kung anong pangyayari, binibigay natin ng ating mga pananaw sa mga pangyayaring iyon. This afternoon, we'll be talking about and reacting to the comments of Congressman Ako. Medyo blunt yung sinasabi niya. Ano raw, si PRD daw is the one who heads, parang mafia style, who heads the drug business in this country. Parang siya nag-proliferate ng mga drug laboratories. Yun ang ibig niya sabihin, na siya ang responsible for all this syndicates that deal on drugs, and also parang siya rin ang gumawa ng drug war just to cover up sa mga ginagawa niya. It gives a lot of reaction. Maraming reaction ang binibigay ng mga tao, sari-saring reaction. But one thing definite na binibigay ng mga tao na reaction dyan sa declaration, sa sinasabi ni Congressman Akop at pati rin si Congressman Paduano, nakakatawa ang mga sinasabi nila. Parang merong gumagawa ng script na mali yata yung paggawa ng script. Kasi halatang halata na pinipilit nila yung word na budol. Na mga tao daw na budol sa pagpaniwala na si President Duterte is the one who really stopped the proliferation of drugs in this country. Na talagang sinusumpo niya ang mga malalaking drug manufacturer. Na totoo naman. Iwan ko ba kung anong lumabas, anong naisip na lumabas sa kanyang bunganga ang sinabi niyang si President Duterte is the mastermind ng mga drug syndicates na to, ng mga drug traders na to, mga drug dealers and drug manufacturers na to. It's mahirap intindihin kung saan niya hinugot yung mga sinasabi niya. Sa akin nga, parang sa 6 na taon na naging presidente si President Duterte, parang itong si Ako at saka si Paduano ay tulog. Tulog sila. They're hibernating, they're sleeping. Para sila mga pythons, mga domestic pythons na natutulog ng mahabang panahon. Baka nga yung panahon na yun, natutulog sila. Hindi nila alam kung anong pangyayari sa kapaligiran nila. Sila yung mga congressman, alam nila mismo kung ano nangyari sa mga distrito nila. In case naman dito kay Congressman Ako, palala ko lang sa iyo, Mr. Congressman, ang Antipolo, kung anong distrito ka man dyan, ang daming adik dyan nung kapanahonan ni President Duterte. At ang dami diyang nahuhuli at maraming sumusuko. Ito gusto ko lang ibalik yung pangyayari. Kasi yan ang campaign platform ng ating PRRD na talagang linisin niya ang Pilipinas sa drug menace. Sinabi pa nga niya na it will take 6 months. Kasi tinanong siya during the debates, how many months sa tingin mo malilinis mo ang Pilipinas from this problem? Sabi niya 6 months. Without really analyzing na hindi
he was thinking na ganyan lang kaliit. Na it's pareho lang sa Davao. Ang scoop, ang laki ng problema sa droga. Kaya nasabi niya yun. Which later naman, sinabi niya na nagkamali siya. So, ang point, before nanalo na siya noon, June pa lang, May pa lang, sinabi na niya na talagang i-implement niya. Kaya nabuo yung tukhang o plan double barrel na si Senator Bato ang nag-conceptualize. So, makita nyo, nagsalita pa lang si Duterte na may mangyayari sa inyo kung hindi kayo titigil dyan sa ginagawa ninyo ng paggamit at pagtulak at paggawa ng droga o pag-manufacture ng droga, mayroong masamang mangyayari sa inyo. Kaya naalala mo, Congressman, ang dami sumuko. Oh. Nasa-shock ang iba na maraming sumuko sa police station, sa munisipyo mismo. Diyan sa Antipolo, maraming sumuko dyan. So, hindi mo nakita yun? Hindi mo nakita na gaano ka-effective. Hindi pa nga umupo si President Duterte. Ang dami nagkaroon ng chilling effect yun doon sa mga durugista at sa nagbibinta ng droga. Hindi mo nakita yun? Oh. Ngayon, budol daw yung mga tao to believe that talagang si President Duterte ang talagang nag-initiate para matigil or minimize ang paggamit ng droga ng mga tao na addicted to the use of drugs dito sa Pilipinas. Hindi daw totoo na ganyan. And in fact, dahil nga daw sa mga witnesses nila, sila Taguba during their hearing na nagpatotoo daw na si President Duterte tsaka yung anak niya na si Pulong are involved in the drug trade itself, himself or themselves. So, nakakatawa yan. Nakakatawa. Ibig sabihin, si President Duterte, drug lord? Ganyan ba yung drug lord? Sabi pa nga ng iba, walang nabili kung hindi kulambo para sa bahay niya. Kaya, nung nagpunta si Shinzo Abe ba yung Prime Minister ng Japan, he was parang na-insulto siya sa sobrang kapayakan ng buhay ni PRRD. Na raw siya, na-insulto siya sa sarili niya na ganyan ang isang presidente na serbisyo lang ang iniisip, siya daw nahihiya sa sarili niya. Kasi marangya ang pamumuhay ng mga prime minister sa Japan. But si President Duterte, hindi yan tinik advantage. Lumang bahay pa rin yan tinitirhan. Lumang sasakyan. Kayo, anong sasakyan ninyo? Escalade? O Lincoln Navigator? O yung Dodge, yung Cadillac? Or BMW or Mercedes-Benz, yun ang mga kotse nyo. Si Duterte, pick up pa rin yan. Mayor pa siya. Yung pa rin ang ginagamit niya. Yan ba ang drug lord? Nakakahiya kayo. Kaya, meron nagturo sa iyo yan, Congressman, na yan ang gagamitin na linya sa pagsira ni Duterte. Nagkamali yung consultant na yan. Dapat you fire him or her kung yan ang tinuro sa iyo na sabihin na si President Duterte ay isang drug lord. Napakalaking pagkakamali. Tulad din yun na you're charging the Dutertes with corruption kasama ni Inday Sara. Para kayong kumuha ng bato na pinukol nyo inampas nyo sa sarili nyo mga ulo. Hindi kayo nag-iisip. Tingnan mo yung pamumuhay ng tao. Walang kayabang-yabang. Kung kumain, doon pa rin sa restaurant niya. Ilang taon na siya nagpupunta ng restaurant niya. Meron bang special event na ginawa tulad ng amo ninyo na kaka-concert na lang, umatin ng mga sikat na mga artista na sigurado naman tayo binayaran yung mga yan para umatin pati nga yung akala natin kakampi na ni President Duterte ngayon bumaliktad.
Hindi ba babaliktad yan kung walang kulay blue na ibibigay ng mga yan? Kaya mali yung script na sinusunod mo. Tsaka yung mga consultants nyo, ibahin nyo. You try to, kasi tinamaan kayo sa word na budol eh. Tinamaan talaga kayo. No? Napakagaling gumawa ng counter attack, no? With regards to the propaganda na ginagamit during itong paglaban ng social media. And even the mainstream media, hirap na hirap sila kalabanin ng mga vloggers. Sa totoo lang. Hindi sa pagyayabang. Kaya nga hinahabol na niyo yung mga vloggers. Hinahabol na. Kaya kung hindi pa malakas yung Duterte, bakit pati vloggers na sumusuporta ni Duterte gusto nyo patahimikin? So, ibig sabihin, takot na takot kayo sa mga Dutertes at sa mga supporters. Oh, nabayaran ba ninyo yung mga yan? Merong nababayaran. Yung talagang nangangailangan ng husto na walang mga prinsipyo at walang honor. Walang dignidad, kaya nagpabayad. Pero hindi lahat na tao kaya nyong bayaran. Yan ang katotohanan. Ang history natin ganyan eh. Meron talagang nagbabayad. Meron talagang maakit sa kinang ng salapi. Kung ibig sabihin pa ng iba, glitter of gold. Pero hindi lahat na tao mabibigyan ninyo ng gantimpala sa pamamagitan ng pagbinta ng pera, sa katapat ng pagbinta ng karangalan nila. Hindi lahat. Oh. So, it proves na napaka-effective ng mga supporters ni President Duterte. At naprobahan niya noong 2016. O, ano nangyari? From nothing, a mayor from Davao, ano nangyari? Anong resulta? Landslide ang panalo at mangyayari yan ngayong 2025. Siguradong back to the inodoro kayo. At isang warning ko, this is a prediction ko dyan sa nila ako, si Paduano, si Kunghon, si Abante, si Joel Chua, kahit na si itong nagtaka ako, tauhan ni ang tatay nito eh. Si pangalan nito, yung Muslim na taga Marawi. Nagtaka ako bakit klase yata ni Digong ang nito, magulang, bakit bumaliktad yan? Tandaan ninyo, ang buhay ninyo, your political life will be like what Trillian is experiencing right now. Sobrang kahiyan ang nangyari sa inyo. Yan ang mangyari sa political life ninyo. Matatalo kayo sa lahat na tatakbuhan yung election. The same way na si Trillanes ay bumagsak ng husto. Kasi yun ang gusto niyong papel na gampanan. Kung i-translate natin doon sa mga Ilos, sina Kiko, sina Chiljuk, no? Sina Leni Robredo. O ngayon, nasaan na ba yung mga yan? Ang hindi pa lang nakita doon na nakipag-alyansa kay BBM, si Leni Robredo, sila lahat nandoon na. Kasama yung mga leftist. So nakita nyo kung anong values ang meron kayo. So ito si Congressman ako, darating ang time na ma-realize mo na mali ang ginawa mo na kalabanin ang mga Duterte. Ano nangyari? 13 hearings. Takot-takot na sira ang ginawa nyo. Kung sino-sinong mga convicted, meron pang nakakulong na. Si Taguba, dating taga customs. Anong nangyari? May effect ba yun sa mga Duterte? Wala. Tingnan mo yung rating ni Bibi Sara ngayon na lumabas, bagong labas. Kahit anong gagawin ninyo, hindi nyo masisira dahil ang mga Duterte ay totoo. Hindi sila magnanakaw, simpleng pamumuhay, at magaling na serbisyo para sa mga tao na hindi kayang gawin ng mga boss nyo dyan, dyan sa Kongreso. Akala nyo lahat ng tao kaya yung pagalawin sa pera. Hindi lahat, hindi nyo kakayanin. Sinasayang lang ninyo. Mas maganda pa,
Huwag na ninyo pamimigay yung pera. Magpayaman kayo ng husto. Oh. Pero darating ang pagtutuos. Darating yan. Huwag kayong mag-alala. There will be judgment one day. At talagang ang tamang parusa sa inyo ay makamtan ninyo. Nangyari na yan sa history natin. Paulit-ulit lang tayo eh. Mga tao kasi nadala sa propaganda. Kaya ganun. Ito, this time, yung propaganda ninyo na si President Duterte ang drug lord, Lord of all lords daw. Nakakahiya naman. Nakakahiya yung mga sinasabi ninyo eh. Pero meron bang comment si Duterte against that? Natatawa lang. Tinatawanan lang kayo. Sa totoo lang. Kasi desperate na yan eh. Desperate na statement yan. Ano mangyari? Siya nagpatino. Siya na halos maubos na yung mga drug lord. Tapos sabihin nyo, kompetensya. Kaya tinitira yung mga drug lord. Sinong kakompetensya? Lahat walang pili. Lahat na gumagamit ng droga. Naalala ba ninyo yung linabas na drug list ni President Duterte? Ang daming pumalag nun. Ang iba doon, halos kaalyado pa niya. Di ba? Puro angal sila, ganyan. Meron bang pinili doon? Tsaka, use your common sense eh. Ibig sabihin, yung mga drug lord, mga drug user, drug dealer, yung mga ibang drug lords, ubusin mo yan. Lalo na yung mga drug users. Pasusukuin mo yan. Silang lahat. Ilagay mo sa rehab yan. Paano na lang ang negosyo mo? Paano ang business mo? Di wala nang bibili sa iyo kung totoo kang drug lord. Gamitin ang utak. Ngayon, kabaliktaran. Bloodless daw yung ni PBBM. Wala daw namamatay. Wala rin naman na totoong nahuhuli. Tsaka hindi naman totoo na bloodless. Marami rin naman lumalaban ng mga drug lord. Hindi lang niyo binabalita. Kinokontrol niyo yung balita sa mainstream media. So, yun ang nangyayari. Yun ang katotohanan. Ngayon, yung sinabi na na wala hindi daw gagamit ng dahas ang mga pulis. Totoo rin naman. Yung nahuli sa alitagtag, ano nangyari doon? Sana yung doon, yung driver na nagmaniho ng van na puno ng droga, ilan yun? Nagiging 14 tons, tapos nagiging 8 tons na lang. Di ba? Sana yun? Sana yung droga na yun? Sana yung driver na yun? Meron bang na-demanda doon? Wala. Pure propaganda lang yun. Papakita na kayo ay talagang ginagawa niyo ang trabaho against drugs. Kayo mga congressman, hindi kasi niyo alam. Kasi nasa kotse kayo, hindi kayo naglalakad, hindi kayo sumusuot-suot dyan sa mga eskinita, hindi nyo nakikita ang real scenario. Napakadelikado na ngayon. Hindi na pwede yung basta-basta ka lang pumasok ng mga lugar na hindi mo kabisado. Sigurado yan. Kung hindi ka makusunado ng adik, ma-hold up ka. Ganyan katotohanan. Maraming taxi drivers ngayon na ayaw na pumasok ng mga lugar na alanganin. Dati walang problema kahit madaling araw. Subukan mo magpagabi. Kahit na mga Grab driver, ayaw nila. Namimili sila ng lugar. Yan ang katotohanan. Kaya hindi niyo alam eh. Proud na proud kayo na maganda ang anti-drug program ng government ngayon. Puro kalokohan yan. Ang dami ng tulak ngayon. Titingnan mo yung mga crime ngayon. Serious crimes na talagang kasama pang murder. Homicide with murder. Yun ang mga cases ngayon. Ngayon, pilit niyong dinideny at tinatago niyo sa mga social media sources or mga vloggers. Pero nakukuha pa rin namin yung mga balita na yan. Kaya, ito ako, someday, makikita mo. At hindi yan matagal. Baka nga matalo ka pa sa Antipolo by next election Di ba?
Marami rin diyang Duterte diyan sa Antipolo. Oh. Sabihin mo walang adik. Simula ka diyan sa ano, Masinag, pataas, papuntang Cugio. Daming adik diyan. Yung diyan sa may, yung dating ano diyan, ang mga bahay kasi niya nasa gilid ng bundok. Oh. Ang daming adik diyan. Hanggang ngayon, hanggang painaan, ang daming adik diyan. Ngayon, bumabalik nga. Nang kapanahon na ni President Duterte na ang iba naglaylo, ang iba umalis. Sabi pa nga nila, nagtabaan na yung mga adik dahil hindi na nakagagamit. Kumpleto na yung pagkain, kaya nagtatabaan. Pero ngayon, nagbalikan na naman. After one, kasi yung mga dating mga talagang hardcore na mga adik, ano na yun, talagang natigok na yung iba doon. Oh. So ngayon, ito new generation na mga adik ang ginawa. For the last 2 years, may mga new generation na tayo. Kasi yung iba, nabura na. Yung mga hindi sumusuko, nabura na yun. O yun ang nasa sinabi nila na napatay. Pero yun, usually may mga baril yun eh. Mura ng baril na ano, paltik. Mura yan. So, ang ibig sabihin, yung mga ano nyo, accusations nyo kay President Duterte, hindi ko alam kung saan nyo pinulot yung mga ano na yan, mga accusations na yan. Nakakahiya. Hindi lang sa sarili ninyo, kung hindi, sa grupo ninyo as congressmen. Kasi halos lahat kayo, kung naging congressman kayo nung kapanahon na ni Duterte, we're praising the president with what he was doing during the time na talagang nilinis niya ang bayan diyan sa mga problema na yan sa droga. Tapos ngayon yan ang sasabihin nyo. So anong ibig sabihin? Talagang mayroong dahilan na ginawa nyo yan. So doon naman sa mga kasi nagkaroon nga ng sagutan si Senator Bato at saka itong si Akop. Totoo naman sinabi ni Senator Bato na wala ang pure ang intentions ninyo is not in aid of legislation. Talagang to demolish the name of President Duterte. It's purely political ang ginawa ninyo. Wag niyo ipalabas na meron kayong gustong gagawing batas. Isipin mo, day 1 hanggang 13 hearing, walang ibang topic, yun lang. Duterte lang ang, tapos sabihin mo na hindi yan political. Kahit anong gagawin nga ninyo, hindi kayo mananalo. Honest. Hindi kayo mananalo. Kahit na sabihin mo, malakas yung lineup ng ni PBBM sa senatorial. May tama kayo dyan. Baka diretso sa inodoro kayo. Kasi napakasimple eh. Ang ibig sabihin, ang mag-endorse si PBBM, wala na. Bagsak na kayo lahat. Oh. Mas worse pa siya kay Gloria. Kung siya mag-endorse. Kung mag-endorse siya, siguradong talo yung mga yan. Kahit na sabihin na may mga sariling baluarte yung mga yan. May mga pangalan. Oh. Kung ilabas na yung mga during the campaign, ilalabas na yung mga corruption na yan. O paano mo dipinsahan yan? Sabihin mo na, hindi namin susundin yan. Paano nga? Nasa ticket kayo ni PBBM eh. O, paano nyo i-deny yan? Yung corruption, yung regarding sa criminality na tumaas, paano nyo dipinsahan yan? Once nandyan na ang campaign period na. Paano kung lumabas si PP Sara? I-endorse lahat na mga senators na yan sa PDP. Delikado kayo. Kaya, delikado ang laban ng mga senatorial bet ni PBBM. Kung siya ang mag-endorse, lalo na ko si Martin. Si Martin hindi naman nanalo ng senatorial yan kahit kailan. Nanalo lang yan doon sa congressional district niya, sa Leyte. Pero sa labas niya, hindi siya nanalo. At hindi siya mananalo. Kaya nga ang ginagawa niya ngayon, puro lagayan na. Pero akap. So ano pa yung mga sinasabi nilang ayuda na electioneering yan eh. Talagang wala namang purpose yan kung hindi mamimili ng boto doon sa mga
ibang inosenteng tao at nangangailangan. Ang iba, alam nila na binibili sila. Pero wala silang magawa dahil sinadyang maghihirap ang tao para aabot sa ganyang ah, situation, talagang hihingi ng tulong ang mga tao. All aspect ng ating society ngayon, ganyan ang ginawa nila. Pinahirapan yung mga tao. Health, ang PhilHealth, tinira. Walang infra. Oh. Ang daming pirang kinukuha din sa unprogrammed funds. Ang dami niyan. Saan na yun? Oh. Yung 288 billion na dinagdag nila diyan sa budget ng DPWH nga ngayon pa lang daw gagawa ng plano kung paano gagastusin. Paano mangyari 'yun? Di buong 288 billion ang kukunin ninyo kasi hindi naman line item 'yan, hindi pinag-uusapan. Doon sa NIP, wala 'yan, hindi pinag-usapan. Nung deliberation na, lumabas na yung 288 sa bicameral. Di lang sum 'yun, buong pera 'yun. Sino maghahati-hati niyan? Yun ang ano dyan. So, once na ilabas yan doon sa campaign, ang mga tao, kung nandiyan si Duterte, hindi nyo ma-deny. Parang magnet yan. Dahil nga nakita nilang sarili niya dyan sa presidente na yan. Na katulad sila sa presidente na napakasimpleng pamumuhay ang pinapakita sa mga tao. At pagmamahal niya sa mga tao, yun ang importante. Wala kayong ganyan. Kasi akala nyo, yung pagmamahal na yan ninyo sa bayan natin, kaya nyong ipadaan sa pera. Hindi yan. Totoong serbisyo dapat ang ginanap nyo. Pero huli na, 2025 na. Kahit anong gagawin nyo kay Sara, i-impeach man ninyo yan. Wala rin. Matatalo kayo kahit anong gagawin nyo. Matatalo kayo. Kaya yan sila, talagang pinilit nila na sisirain talaga ang mga supporters. Ngayon, unti-unti na. May ilang vloggers na maraming nakasuhan. Yung mga sikat na vlogger, nakakasuhan. Ako naman, wala namang delikado. Bago pa lang itong channel na to eh. Saka hindi ko naman sila linalibel. Sabi ko lang naman dito kung ano nasa balita. Di ba? Of course, I have to make some reactions and my own views about what is happening in our political situation right now. So, sa ginagawa nila, talagang inipit nila. Kung sabihin nila, mahina yung kandidato nyo, mahina, bakit? Bakit, nakikialam kayo? Bakit tinatakot ninyo? Kung hindi pa niyo ramdam ang lakas ng mga kandidato ni President Duterte, yung mga in-endorse niya. Yun doon. Kaya ito, alam na ng mga vlogger eh. Kaya patuloy lang kaming i-campaign itong mga kandidato na endorse ni President Duterte. So balik tayo doon sa yung pagsagutan ni na Senator Bato at si Akop. Sabi ni Akop kay Senator Bato, yung una nga, nasagot na natin yung regarding na purely political. Dinideny ni Akop na hindi daw political yan. At magbigay daw ng ebidensya. Si Senator Bato. Bakit si ebidensya na sinisiraan? Kailangan pa bang in public, in full view ng media nandyan, sinisiraan nyo si President Duterte? Nung umatin dyan si President Duterte, sa galing ni President Duterte, linempaso kayo lahat. Napapahiya pa kayo. Kasi wala kayong kamuang-muang sa batas. Pinilit nyo magiging lawyer na hindi naman yung kaya. Kahit na nga yung lawyer nyo, baluktot pa yung niya. Pagpresenta ng mga questioning niya. Di ba? Kaya sinisitan ni President Duterte. Tapos ngayon, sabihin nyo, ano bang ebidensya na mamulutika kami? Simula sa hearing number 1 hanggang 13, yun lang ang topic. Hindi ba yan political, propaganda ang ginagawa ninyo para masira si President Duterte? Kaya, tsaka, bakit si Bato ang hingian mo ng ebidensya? Dapat kayo ang
magbigay ng ebidensya na talagang si President Duterte involved sa droga. O sana, yung mga witnesses nyo, mayroon bang napresenta na si Duterte nagbinta ng droga, tumanggap ng pera? O meron ba kayang ganyan? Wala. Kaya wala rin. Wala rin yung mga sinasabi ninyo. Wala yan. Kaya ano si Akop din, di alam kung anong pinagsasabi. So ngayon, doon naman sa sinabi niya, dapat, dahil si Senator Bato at saka si Akop, puro galing PME yan. Pero sa pagkaalam ko, ito si Akop dahil naging PC ito eh. Parang sila ni Ping Lacson, naging Philippine Constabulary, si Ramos. So, siguro wala pang martial law or martial law na bago sila naging PM. Hindi ko alam kasi kung anong year sila nag-graduate. Ngayon, ininsist niya yung cavalierism sa PMA na kung upper classman ka, senior classman ka, kailan yung junior magre-respeto sa iyo? Depende. Para sa akin, okay naman yung mga honor code nyo dyan sa PMA. Pero depende, ang daming naligaw na mga taga-PMA rin. Malaking kahiyan yan. Bakit respetuhin ko yan? Tulad ni ako. Ang laking ultimo nga si General De Leon nagsasalita na nakakahiya si Akop. Kaya huwag mo i-deny yan kung anong ginagawa nyo. Ang daming nakakita ng mga retired general sa iyo na yan ang hindi tama yung ginagawa mo. Kaya huwag mong balikan si Senator Bato na dapat irerespeto ka. Sabi yun ni Senator Bato, respect begets respect. So kung nirespeto mo yung tao, ibabalik siya ang respeto. Pero para sa akin, hindi ka dapat i-respeto. Dahil congressman ka, kahit mali ang ginagawa mo. Or kung lower o junior classman ako sa PMA, hindi kita i-respeto sa ginagawa mong ganyan. Parang si Trillanes. Bakit ba? Ni-respeto ba si Trillanes ng mga junior classman niya? Hindi. Marami dyan. Marami ako nakakausap eh. Galit na galit dyan eh. Kahit nga kay Senator Ping Lacson, daming galit yan. Dahil sa totoo naman, marami rin cases si Senator Lacson noon. Nung kapanahon na ni President Duterte, malakas sumira yan kay lagi nagkikriticize ni Pangulong Duterte yan. Kaya nga, pinagsabihan ni President Duterte na kung nakita mo kasi ang mukha ng ibang tao na maputi, gusto mong sabuyan ng itim para magaya mo na maitim ang mukha mo. Parang ganon. Yun ang sinabihan ni President Duterte. Kasi totoo lang, ang daming kaso niyan. Di ba, napakulungan nila diyan si Pildon. Yan sa yung magnetic lifter na yan, na may droga. Na si Pildon daw nagpalusot. Kasama pa nga si Mansya kasi hipulong noon. Kaya yung kaso ngayon, luma na yan. Lumang kaso yan. Yung kasama doon si Aserto. Yun ang pinipilit nilang ibalik. Na wala naman silang ilang taon na yun natutulog dahil wala nga kayong ebidensya. Gawa-gawa lang yung mga sinabi ninyo. Doon, nagkainitan nga sila ni Pildon at saka si Jiping, si Senator Lacson, na-involve pa yung bahay, mga ganyan, bahay niya sa Alabang, di ba? Alala niyo yun na pinaratangan si Senator Ping ni Pildon na involved sa technical smuggling yung anak niya. So, yan, PMA rin yan, di ba? Pero maraming hindi nagre-respeto sa kanya dahil sa ginagawa niya na hindi nila nagustuhan. So, ikaw, Senator, Congressman Akop, ganyan din. Huwag mong sabihin na you should respect me dahil upper classman mo ako, senior. Respeto ba yung ginawa mo? Kaya hindi ka talaga respetuhin. In fact nga sa tingin ko, mas senior pa sa iyo si General De Leon dapat respetuhin mo si General De Leon. Di ba? So, sumunod ka sa tama, sana. Para hindi ka makriticize ng mga ka-PMA mo. Ganon. Ang daming magagaling dyan sa PMA, pero katulad din ng simbahan natin. Kasi ako, Katoliko ako, devout Katolik ako. Si Sok Villegas, ano nang ginawang
protege ni ano yan eh, ni Cardinal Sin. Ano na ngayon? Katulad din ni Cardinal Sin noon. Kaya hindi ko gusto yung ano ng Catholic Church sa totoo lang. Pero di kasi sila ang simbahan. They are not the church. Yung mga tao na yan, parang mga parisiyo lang sila. Lilipas din yung mga yan. Huwag mong sirain ang reliyon sa pagdala mo. Kasi maganda yung reliyon natin eh. That's a universal church. Tapos sisirain ninyo. Dapat kayong umalis dyan. Kayo ang nagsira ng religion na yan. Noon, sabi ni Cardinal Sin, tanggapin yung yung mga galing sa huiting na mga pundo. Kung mayroong donation na magbibigay. Yung iba, marami nagalit. Galing sa masama yan eh. Di ba? So, depende yung sa tao kung paano mo i-interpret. Kung mabuti ba yan, nagaling sa masama, galing sa huiting, yung pera na yan, tatanggapin mo ba yan? Ang sabi ni Cardinal Sin, tatanggapin mo. Kasi yung pera na gagamitin para sa kabutihan ng simbahan at sa mga sumunod sa pananampalataya na bilang siyang Katoliko, para yan sa benepisyo ninyo. Parang ganun ang linyahan niya. Ito sa Suk Biligas ngayon, ang daming sinasabi laban kay President Duterte. Noong pa yan, nung eleksyon pa, na si Lino Robredo tumakbo. So, ganyan naman talaga ang Catholic Church. Talagang dilawan yan. Noon pa. Pro-leftist din yan. Sigurado yan. Maraming mga left dyan na kinakanlong nila nung kapanahunan. So, ngayon, mga pare, meron ka bang narinig na kumakampi kay Duterte? Ilan lang. Meron obispo dito sa Bulacan. Narinig ko siya, pro-Duterte siya. Pero mostly, ayaw nila. Kaya ngayon, nagkaroon ng unity. Yung pink or yellow and yung kay PBBM. Kaya ang tawagan nila, Unipink. Kita mo, yung mga dilaw na yan, sila ni Panayang Sigaw, never again, never again. Si Marcos magnanakaw. O ano na ngayon? Yung mga salita nyo, kinakain ninyo. O, di ba? Nakita niyo kung gaano ang prinsipyo ng mga taong ito. O, bigla na lang bumaliktad ng ganyan-ganyan lang. Hindi ako maniwala nga walang ano yan. Walang dahilan kung bakit sila bumaliktad. Di ba? Klarong-klaro naman eh. Nga itong administrasyon na to, pinakilos talaga ang kayamanan natin. Kayamanan ng bayan, hindi sa kanila. Para mag-prevail sila sa mga positions nila. They have no intentions to disconnect dito sa ginagawa nila ngayon na pagsamantala sa kaban ng bayan. Tuloy-tuloy yan. At worried yung iba, sabi na baka maubusan tayo ng pera. Paano maubusan? Taon-taon nagbibigay kayo ng buwis. Diba? Lagi may pera yan. Mangungutang pa yan eh. Hanggat hindi bumagsak ang credit rating natin, mangungutang yan. Ngayon, 6 trillion. Mauutang pa yan ng 1 trillion. Tingnan natin. Kaya, tayo, patuloy lang tayong lalaban. Wala na talagang pag-asa wala na tayong maasahan. Ang militar, nakita na natin. Yung mga PMR dyan, ano nangyari dyan? Kaya, ang society natin, napakalaking sira ang nangyari. I don't know kung kailan nagsimula ang pagkasira natin. Sa sobrang corruption. Kung isipin mo, itong mga tao na yan, galing sa mga Catholic schools yan eh, mga religious schools. Bakit ganyan na-pick up nila na mga prinsipyo sa buhay? Nakalimutan na ba nila yung pinag-aralan nila? Wala pa silang na-imbibe na magandang practice? Christian practice or hindi man sila Christian, tinuro ng mga doktrina sa simbahan nila na hindi dapat pumasok sa corruption. Ang temptation ng pera sa pagpayaman, yun ang una nilang prioridad. Kaya ganyan, reflectively nangyari din sa buong sitwasyon ng ating buhay as Filipinos. Marami akong friends na sa labas. They're not Filipinos. Ibang nababahala sila.
Lalo na yung mga Singaporeans. Nababahala sila sa sitwasyon. Maraming Singaporeans na close sa mga Pilipino. Oh. More closer than the Indonesian. Ang Indonesian kasi parang tayo rin yan eh. Parang halos magkapareho ang ugali natin dahil mali sila talaga. Yung Malaysian na mali, hindi naman mga Chinese naman kadalasan na nandyan eh. Itong Indonesian talaga. Ang sentiment nila sa Pilipino. Oh. Pero marami Singaporean na worried pa. Worried sila sa Pilipinas. Ano kaya mangyayari? And even the impression na magkaroon tayo ng civil war. Kasi sa tingin nila, hindi yan bababa ng ganyan lang si PBBM. Talagang lalaban daw yan. No? With the state of mind na meron ng presidente natin ngayon. Hindi yan bababa na basta-basta lang. Kasama pa si Tamba. Hindi yan. They will hold to power na as long as they can hold it. So kaya nga kinausap nila yung militar eh. Yan ang una nila kasi yun lang ang a way na mabilis ang pagbaba nila. So wala na yun. Wala na yung factor na yan. Dahil halos kontrolado na yung lahat ng generals. Wala naman maglakas loob na mga lower ranking officers na gagawa ng ganyan. Wala nang ginawa ni Ramos. Mga junior classman ng PMA. Or except nila Trillanes. Wala rin naman nangyari dahil walang ang leader eh. Meron silang reklamo pero walang leader. Walang political leader kaya ganyan bumagsak. So, ito yung sitwasyon natin ngayon as of today. But we're hoping na in this coming election, you campaign for the help campaign the endorsed candidates of President Duterte. Not only campaigning for them to vote for these candidates, isama rin natin na huwag iboto yung mga nasa kabilang lineup, nasa kabilang ticket ng administration. Wala namang ibang maglalaban. Yung mga leftist, yung mga dilaw, wala yan. Wala yan. Inodoro na yan automatic. Kaya ang labanan nandito sa administration na takot sila sa mga Duterte dahil talagang sinira nila. Then this will not stop only hindi ito titigil lang sa 2025 but it will carry over to the next election na 2028. Takot sila sa sinabi ni Inday Sara na by 2027 last quarter or by December I think 2026 mag-decide na siya. Yun ang gusto nilang pigilan kasi alam nila hindi talaga sila mananalo kung nandiyan si VP Inday. Kaya right now unti-unti naman na nagpakita si Inday ng ng talagang strength na talagang gampanan ang pagiging opposition leader. Nagpapasalamat na yung mga supporters na ganyan. So, labanan na to. I think this will start. Actually, it started already. So, patuloy ito hanggang sa election ng 2025. Yan ang nearest na natin na activity hanggang May. So, kung anong nangyari sa 2016, kung talagang bumuto kayo kay President Duterte, kung kinampanyan nyo nung panahon na yon na hindi natin nakalain na manalo si President Duterte, gawin natin ngayon. Yung kalimutan na natin yung 2022 kasi maraming ang hindi naniniwala ni President Duterte kaya nabudol sila. Pero right now, bumabalik naman yung iba. Maraming mga prominent na mga names na nandito na sa kampo ni President Duterte. And they're trying very hard na mabawi yung pagkakamali na yun. Di rin naman natin sila ma-blame dahil they're supporting Vice President Sara. Kaya nagkaroon sila ng ganyang decision. So, wala na yun. Right now,
ito na, united front na tayo doon sa mga bumuto dati kay PBBM at through Vice President Sara, kaisa na tayo lahat para pagtagumpayan natin itong eleksyon na to. That will be the only way na maibsan natin itong kahirapan natin kung maglagay tayo ng mga Duterte candidate senators dyan sa Senado. At hopefully, marami ring mananalong Duterte dyan sa Kongreso. Isa nga dyan ng very favorable signs ay si Lucy at saka si Guma. Kasi medyo yung mga statements nila, medyo umaayon na rito sa mga Dutertes. So maganda yon. Actually, ano naman talaga sila dati pa naman. I don't know bakit bigla sila nagpunta kay BBM. But right now, with the things going and the way na actuations ni Guma na si Lucy hindi naman gano'ng nagsasalita, it's very positive na meron tayong mabubuo na medyo kunting number. Nandiyan na sina Pulong. Sigurado naman manalo si Pulong kahit anong gagawin ni Mix dyan. Kaya magtutuwad-tuwad pa siya dyan. Walang mangyari. May mga ano nga niya mga streamer, babaklas na doon sa distrito niya mismo ng mga tao. Paano siya manalo niyan? Maraming galit sa kanya Wala. Kasi Carlo, lalo na. Sabi ng iba, ano raw, rider daw si Carlo. So, yung mga kaso, mayor naman ang tinatakbo niya, di ba? So, ngayon, ito, sana dadami pa yung number of congressmen dyan sa Kongreso para in preparation for the 2028 elections. Kasi, kung sabihin mo na, is there any other way na medyo mapabilis? Wala Wala. Kahit na mag-rally tayo na mag-rally, wala. With the way people are reacting right now, hindi ako maniwala na magkaroon ng ganyan. Kasi I've experienced that during the People Power 1. Noon, araw-araw ang rally. Mostly pa madugo ang rally noon sa karsada. Sa bagay, mostly are leftist Pero nakita ng mga tao kung gaano kailangan na talaga noon na magpalit ng regime. Ngayon hindi Hindi ganun ang pakiramdam ng mga tao. Siguro, not in the way na nung People Power 1 na nangyari. Merong change din. Baka through election. Sana naman hindi sila masway sa mga ginawa na paayuda ng administration na to. At pwede nilang tanggapin, pero wag iboto. Ganun naman ang dapat gagawin. Tanggapin mo, pera naman natin yan. Hindi sa kanila yan Ginamit lang yan, mang-akit sa atin. Pero actually, pera natin yan. Kaya tanggapin mo, pero huwag mo silang iboto. There's no way for them to know kung with the way the system goes sa voting natin, hindi nila malalaman kung sinong binuto mo. Di ba? Yung resibo, babalik mo rin naman sa doon sa presento. Mismo, hindi naman pwede picturean. Kaya walang way na malaman nila. Kaya tanggapin mo, sayang din yung pera. Hindi naman nila pera yan Pera natin yan So, sigurado yan ang mangyayari right now. With the accumulation of funds, yung mga insertions na ginawa nila sa DPWH, ang punta niyan doon sa unprogrammed funds, which is intended for vote buying. Sigurado yan. I don't know kung paano nila kukontrolin yung Nero, pero kung hindi lang close yung labanan, hindi lang masyadong close ang labanan sa senatorial, marami makapasok na PDP senators natin na endorse Team Duterte, endorse ni President Duterte. So, there will be more information coming from the PDP at yun ang tambayanan natin kung ano ang mga activities na gagawin nila. Lalo na pagdating ng February, the start of the election campaign. So,
maging active tayo ngayon pa lang sa unahan na natin sila. Sabihan na natin na ganito ang gagawin natin. Posible straight tayo. O dapat naman talaga tayo mag-straight na PDP. Lahat na in-endorse ni President Duterte, yan ang gagawin natin. I-boto natin sila lahat. Wala na tayong pipiliin na iba. Yun lang. Huwag kayong bumoto ng iba. Straight na PDP lang. So, siguro, for this podcast or broadcast, hanggang dito na lang siguro tayo. Marami na tayong na-discuss with regards to the anti-drug war of President Duterte, and then yung status ng Unipink, ang paglipat niya na Kiko doon, and then yung huli natin pinag-usapan itong sa upcoming election. So maraming salamat sa inyong lahat na dumalo rito. Sana naman konting lambing lang, paki-subscribe naman, then like, then follow, then share ito your friends para alam nila kung anong pinag-usapan natin dito, what we're talking, para ma-will inform tayo with regards to what is happening right now in the political scene in our country today. Mga events, mga views are giving reactions and commentaries natin dito para lagi tayong inform kung anong nangyayari sa political mga pangyayari ito sa bansa natin. So maraming salamat sa inyong lahat at see you in my next podcast.